Good day mga ka-sports natin dyan. Puksaan sa quarterfinals, malala ang labanan, agawan sa pwesto. Para sa semifinals, magiging mahigpit ang laban. Sino ang magtatagumpay? Creamline Cool Smashers ba o ang Petrogas Angels? Dalawang malakas na team, parehas palaban at ang isa sa kanila ay tuluyan ng mamamaalam. Parang ang knockout round na ito dahil minsanan lang nga sila maghaharap sa arena. Sa November 24, sa Smart Araneta Coliseum, magdidesisyon ang dalawang team na ito kung sino ang aabante para sa semifinals. Ang Petrogas Angels ay marami ng experience pagdating rin sa reinforce, nakailan beses na rin silang champion, samantalang ngayon naman ay hawak nga ng CCS ang corona. Maagaw kaya ito ng Petrogas Angels na patiklupin sila para sila nga makapasok sa semifinals? Well, sa totoo lang, nakakakaba kalaban rin ang Petrogas Angels, lalo na't kulang-kulang nga ang mga players ngayon ng CCS. Pero ilalaban to ng Creamline. Ngayon pa lang ay hihimayin na natin kung sino sa kanilang dalawa ang papasok sa semifinals. Alamin ang buong detalye. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na! Creamline Cool Smashers nasa number 4 ranking pagtapos sa prelims at ang Petrogas Angels nasa number 5, kung kaya silang dalawa nga ang muling maghaharap. Actually, nakaka-excite talaga manood pag ganitong laban dahil napakalakas rin ng Petrogas Angels. Sabi nga ng karamihan, nagising na raw ngayon ang nasabi nating Petrogas, kung kaya wag magpakakampante dito ang Creamline Cool Smashers. Matatandaan nga natin noon ng Oktubre ay nagharap nga ang dalawang team na ito kung saan naging mahigpit nga ang kanilang labanan at inabot nga ito sa 4th set, bagamat nakalusot nga ang Creamline Cool Smashers at napatiklop nila ang kupunan nila Brock Van Sickle. Pero hindi natin maitatanggi na sobrang higpit rin ng kanilang naging laban. Medyo hindi rin maganda kasi ang gising noon ng Petrogas, kung kaya napatiklop nga sila ng CCS. Pero ibahin raw ninyo ngayon pagdating sa quarterfinals, gising na raw ang kupunan nila Jonas Abete at halos lahat raw ay talagang pumupuntos na, hindi kagaya noon na medyo si Brock Van Sickle lang at si Van der Weide ang talagang nakikipagpukpukan. Well, sa totoo lang, ang dalawang team na ito ay malakas talaga at wala na tayo dyan dapat i-question dahil ang dalawang team na ito makailan beses na rin nag-champion pagdating nga dito sa PVL. Talagang nakakasad lang dahil sila nga ang nagharap sa quarterfinals. Hindi naman lingid sa kaalaman natin lahat na knockout round na ito dahil kung sino nga sa kanila ang mananalo ay aabante sa semifinals at kung sino ang matatalo, ligwak na kaagaran. Medyo kinakabahan nga dito ang mga fans ng Creamline Cool Smashers, lalo't medyo lumakas na naman ang Petrogas Angels at nagkaroon nga ng kumpiyansa pagkatapos nga sa ilang games nila na ang mga malalakas na team na kanilang nakaharap ay napatiklop nila. Ang Creamline Cool Smashers ay medyo ma-error talaga kung tutuusin, buti na lang nakakasurvive pa ang CCS dahil to kay Courtney Xuan at sa team nga nila Alyssa Valdez na pinagtutulungan naman. Bagamat ang team nga nila Alyssa Valdez ay medyo humina na, wag rin magpakakampante dito ang nasabi nating Petrogas Angels dahil ang CCS nanggugulat rin yan kapag sa duluhan na nalaban, lalo't ito na ang pinaka-importante na tapatan nga ng Creamline Cool Smashers at ng Petrogas Angels. Walang magpapahinga dito, walang magre-relax, talagang to the max ang bardagulan ng dalawang team na ito. Ito na ang pinakamagandang panoorin dahil dito kung sino ang mananalo, siya nga ang talagang meron tsansa makapasok nga sa finale. If ever pag nagkataon na talo nga ang paborito nating team na Creamline Cool Smashers, maraming mga malulungkot na mga fans nito at eto na nga ang history na naman
na muli ang Creamline kapag natalo ay naagawan na nga sila ng tuluyan ng corona, kaya kinakailangan talagang pagkursihin nila Alyssa Valdez, Tots Carlos, Michelle Gumabaw at nila Pangs Panaga at ang ibang mga natitirang mga players dito. Kinakailangan talaga na mag-level up, kinakailangan na wag mag-eksperimento dito si Coach Sharon Meneses. Kung sino talaga ang mga malalakas, yun talaga dapat ang ipasok dahil talagang threat para sa Creamline Cool Smashers ang Petrogas Angels na makapasok nga sila sa semifinals. Ito na kasi ang nasabi natin ticket para nga ang Creamline ay muli nilang mapatunayan na hindi pa nga sila laos. Lalo't maraming ang mga kumikwestiyon sa Creamline Cool Smashers at sinasabihan nga ng karamihan ng mga netizen, lalo na ng kanilang kritiko sa Philippine Volleyball, na sinasabi nga na pechay na daw di umano ang nasabi nating Creamline Cool Smashers. Pero ako 100% naniniwala ako na kayang-kaya ng Creamline Cool Smashers malusutan nila ang Petrogas Angels. Kahit sabihin natin na malakas na ang Petrogas Angels at kumpleto nga sila ng mga players, hindi rin natin maitatanggi na ang CCS ay sobrang dami ng experience pag sa ganitong labanan. So, kung ako ang yung tatanungin, para sa akin, syempre, Creamline Cool Smashers ang mananalo. Bagamat, masasabi ko na halos 50-50 rin ang labanan nila, pero mas kumpiyansa ako na ang CCS ang magtatagumpay sa kanilang harapan nga sa October 24 yan. Yan ang ating pakakaabangan sa Smart Araneta Coliseum. At syempre, manatili kayong nakatutok sa ating vlog dahil madalas tayong mag-a-update ng laban nga ng Creamline Cool Smashers, lalo't patapos na nga ang PVL Reinforced. November 30 ang last ng laban pagdating sa arena. Sa Smart Araneta Coliseum magaganap nga ang Battle for Bronze at Battle for Gold, kaya't manalangin nga tayo na ang Creamline Cool Smashers ay malusutan nila ang Petrogas Angels sa kanilang harapan sa November 24 para mapanood natin sa finale ang ating Creamline Cool Smashers. Kaya't sabay-sabay tayong manalangin na sana talaga ay manalo sila kontra sa Petrogas Angels. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.